Welcome to Donmar TV News Channel. Isang linggo matapos ang filing ng Certificate of Candidacy ng mga nais na tumakbo sa national at local elections sa 2022 elections, inihayag na ng ilang tandem kung sino-sino ang bubuo ng kanilang senatorial lineup. Ang presidential at vice presidential aspirant na sina Vice President Leni Robredo at Senator Francis Kiko Pangilinan mayroong 11 napili para sa kanilang ticket. Kabahagi na ito ng ating pinaghihirapan to unify as many people as possible coming from diverse backgrounds. Yung mga pinili natin na guest candidates, they were among the very first who responded to our call for unity. Sila sina dating Senador Sonny Trillanes, re-electionist Senators Risa Hontiveros at Laila De Lima, human rights lawyer Chel Jokno, dating Ifugao Representative Teddy Bagilat at Alex Lacson. Guest candidates naman sina Senators Richard Gordon, Juan Miguel Mig-Zubiri, Joel Villanueva, dating Senador at ngayon Sorsogon Governor Francis Cheese Escudero at dating Vice Presidente Jejo Marbinay. Ngunit ang limang ito kasama rin sa listahan ng tambalang Senator Panfilo Lacson, Senate President Vicente Soto at Senator Manny Pacquiao at running mate na si Buhay Party List Representative Lito Atienza. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon na kabilang sa tumulong na mabuo ang Robredo ticket, nagkaroon sila ng kasunduan sa mga ito. Our agreement with the people that we talked to was that, all right, since we expect you to be guest candidates in many tickets, don't endorse anyone. Yes, we will help you. We unite, but we would like to suggest that at the minimum, you will not endorse any candidate for president. Patuloy pa niya ang proseso sa pagpili ng ika-12 senatorial aspirant. Kasama rito sina Bayan Muna Chair Nery Colmenares at Attorney Sonny Matula ng Nagkaisa at Federation of Free Workers na parehas na nakapaghain ng kandidatura. Ikinatuwa naman ni Senator Soto ang pagkakasama ng 5 senatorial aspirants sa iba pang ticket dahil karapat-dapat lamang anya ang mga ito sa Senado. 14 naman ang susuportahan ng Lacson Soto senatorial slate, kabilang na si dating Senador at ngayon Antique Representative Loren Legarda, dating Quezon City Mayor Herbert Bautista, mga dating miyembro ng gabinete na sina Agriculture Secretary Manny Piñol at DICT Secretary Gregorio Honasan, 3 senatorial aspirants ng Partido Reforma na sina Dr. Mingita Padilla, dating Makati Representative Monsur del Rosario at media practitioner Paulo Capino. Kasama naman sa inisyal na senatorial lineup ng Pacquiao-Atienza tandem ang broadcaster na si Rafi Tulfo, Labor Leader Elmer Labog, Bayan Muna Chair Colmenares at dating Eastern Samar Governor Lutgardo Barbo. Tumanggi munang pangalanan ni Pacquiao kung sino ang 2 aspirants na bubuo sa kanilang senatorial slate, ngunit nasa 5 personalidad anya ang kanilang pinagpipilian. Samantala, tiniyak ng presidential aspirant na si Leody de Guzman na maglalabas rin siya ng listahan ng kanyang senatorial slate. Sa kanyang opisyal na tweet, sinabi nito na mayroon rin siyang inihahanda, ngunit uunahin muna niya ang pagtulong sa mga sinalanta ng bagyo. Ang kilalang labor leader na si Leody ay kakandidato bilang presidente sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa. May mga bago pong sinabi si Senador Manny Pacquiao, ang isa rin sa mga kandidatong presidente sa ating nalalapit na eleksyon. At sigurado magre-react po kayo rito. Attention sa mga DDS at saka mga Marcos loyalists. Kayo po yung sigurado magre-react dito sa mga sinabi ni Pacquiao. Si Senador Pacquiao po ay ilang araw o linggo siguro na nahimik pero bigla po nagsalita at sa interview ng mga kasama ko sa media at nadinig ko rin na dito ho sa issue ng Marcos ay meron siyang sinasabi at ito raw ay kanyang gagawin kung siya ay bibigyan ng pagkakataon ng taong bayan na siya ay maging presidente ng ating bansa sa Mayo ng 2022. Alam ba ninyo ang sinabi po ni Senador Pacquiao? Dapat daw ibalik ng mga Marcos ang kanilang kayamanan. Just imagine, yan po ang kanyang sinabi ha. Ibalik daw po ang mga kayamanan ng Marcos sa pamahalaan o sa bayan. At meron pang isa, kanya daw pong re-reviewin ang mga kaso ng mga Marcos. So, ibig sabihin,
pananagutin niya kung may makikita siyang problema. Yan po yung hindi banta, kundi gagawin daw talaga niya yon. Dahil until now, hindi daw po siya kumbinsido na wala daw po ito rin mga kayamanang ito ay dapat daw ay may paliwanag sa bayan at yung mga kaso ay dapat daw ay magpatuloy at kung may pang problema ay dapat daw ay panagutan. Yan po ang sinasabi ni Senador Pacquiao. At doon sa issue naman po ng martial law, mismong si Senador Bongbong Marcos ay kanyang binanggit at hindi daw siya naniniwala na hindi alam daw ni Bongbong Marcos yung mga nangyari noong mga panahong yon. Dahil malaki na daw si Marcos noon. Okay, yan ang sinasabi ni Pacquiao. Hindi siya naniniwalang bata pa si Bongbong Marcos noon at wala pang masyadong alam sa mga nangyayari. Pero ang sabi ho ni Pacquiao, alam na daw ito. So ayan po yung mga isyong alam kong hindi nyo magugustuhan, pero yun po'y balita na nanggaling sa kanya. At ayaw ko naman, hindi naman ho ito ginagawa ko para kayo galitin, lalo na po yung mga Marcos loyalists at mga supporters na alam kong marami ito sa buong Pilipinas at sa abroad. Gusto ko lang iparating ito sa inyo para kayo po'y malaya na makapag-react o comment. Yun naman po ang ating inaasahan dito po sa lahat ng aking mga ina-upload dito sa channel na ito. Hanggat maaari po ay huwag kayo masyado magiging emotional, pero alam kong hindi nyo magugustuhan yan po yung mga sinabing yan ng senador. At yung mga sinabing yan, seryoso eh. Kasi sinasabi ho ni Pacquiao, seryoso ang kanyang pagkandidato. At gusto daw niyang linisin ang ating pamahalaan, ang ating bayan sa graft in corruption. Kaya daw pumalpak nga yung, o hindi daw siya nakakumbinsi ni Leni Robredo na siya isumama sa kanya dahil parehas sila ang gusto maging presidente. Dahil meron daw siyang plano nga na linisin ang ating pamahalaan. So, sa lahat ng kanyang sinabing yan, kayo po ay malayang makakapag-react at comment sa isyong ito. Okay? Samantala, pangalawa ho ng kanyang binanggit doon sa mga interview sa kanya, ay ito naman hong kinasasangkutan daw ng Duterte administration. Naniniwala siya until now, kaya kahit nung aking unang mga video, sinabi ko ay wala naman siyang matibay na ebidensya, naniniwala siyang meron daw graft in corruption sa iba-ibang departamento ng ating pamahalaan. Hindi pa raw siya tapos dyan. Pangalawa, ito yung matindi. Malagay ko hindi magugustuhan ito ng mga DDS, mga supporters ng Duterte administration. Kasi ang sinabi niya, kung sakali daw po na siya ay pagkalooban at siya ay maging Pangulo, kanya daw papayagang pumasok at mag-imbestiga ang ICC, yung controversial na International Criminal Court, na ang layunin naman ito ay mag-imbestiga tungkol dun sa anti-drug campaign o war on drugs ng ating administration doon sa nakalipas na taon. So, ibig sabihin, ang gustong palabasin ni Senador Pacquiao dito, kahit natapos na, matapos ang term ng Pangulong Duterte sa June ng 2022, ay kung siya magiging Pangulo, papayagan daw niya na ito'y imbestigahan. So, kakaiba, di ba? Dahil kung imagunita sa panahong ito, ayaw ng Pangulo na itong ICC ay makialam. Katunayan, may banta pa nga na dapat huwag pumasok ng bansa. So, pero si Senador Pacquiao ay iba ang sinasabi. Kailangan daw ay mag-imbestiga at kanya nga papayagang mag-imbestiga yung ICC. So talagang kakaiba po yung mga sinasabi ho nitong ilang linggo nga na tahimik pero bigla hong nagsalita ng mga ganyan. So ang tinamaan dito ay yung mga Marcos at saka po ang Duterte administration. Okay? Samantala, sa pangalawang issue naman, siguro isisingit ko na rin at napansin ko kasi alam po ninyo, ako po isang taga-Southern Tagalog po ako Batanggenyo pa rin. Ako ay taga-Batangas po. At kanina, itong si Mayor Isko Moreno, dinala ni Senador Rap Recto dun sa Lipa City, sa Batangas. Lipa City ho At dinidiin ko sa Lipa lang. Okay? Hindi buong Batangas ang pinag-uusapan. Pero lumabas dun ho sa mga... Ano ba yan? Spokesman ba yun? O ano bang dating? Basta mga tauhan ni Mayor Isko Moreno, may pangako daw si Senador Rap Recto na 1.7 million vote na ibibigay kay Moreno sa mga taga-Batangas. Wow! Siyempre, marami mga taga-Batangas na nag-react. Saan kukunin yung 1.5 million? 1.7 million? Ay Lipa City lang yung kanyang nasasakop. O Lipa lang ho ang pinag-uusapan. Wala namang ganun karaming butante ron. Pag buong Batangas ang pinag-usapan, napakalaki niyan. At saka ang mga taga-Batangas po, ang aking pagkilala, hindi mo pwedeng diktahan.
kami, yung mga kababayan ko sa Batangas, hindi mo pwedeng sabihan, o iboto mo ito, o ito yung gusto natin. Hindi pwede. Malaya pong bumuboto ang mga tao doon. Hindi pwedeng pwersahin ng mga politiko at gamitin ng mga politiko na ipapangako sa mga national candidate na mga Batanggenyo ay nagko-commit ng vote. Hindi totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Ang mga taga-Batangas po ay may sarili at mayroong independent na desisyon kapag kaho eleksyon na. Maniwala kayo, yan ho ang totoo. Anyway, pero kanina napansin ko dun sa speech ni Mayor, ang dating ng mga ngayon lang siya nag-speech yata, ng speech about labas ng Metro Manila, parang, ganun ba ang dating? Parang ang dating niya paawa. Pasintabi na ho, ito kanya-kanya tayong opinion. Ang dating ng kanyang speech ay paawa na siya ay galing sa mahirap, siya daw ay pinagtutulungan, inaargabyado raw siya, para bang bakit ang mahirap ba ay wala ng karapatan na umangat ang buhay at mag-ambisyon sa pangpanguluhan. Ganun ang dating ng paliwanag niya. Paawa effect na parang bandang huli, parang umiiyak pa nga eh. So, hindi ko alam kung drama yon o talagang ganun siya magsalita na kanyang binabalik-balikan yung kanyang hirap ng buhay at ngayon sinasabing siya daw ay pinagtutulungan ng mga kalaban katunggali. Ay kung ating mapapansin di ba? Siya ngayon pinakamaingay na kandidato compare doon sa iba eh. Anyway, yun po pahapyaw lang ho na kanyang mga binabanggit doon sa unang salbo ng, hindi ko alam kung kampanya na yun, kasi bawal pang kampanya eh. Anyway, so yung pamilyang Recto ho ang ang promotor, siya ho yung gumawa ng event na yan dyan sa lalawigan ng Batangas. So bahala na po kayo.